Hindi lahat ng isda ay ligtas, lalo na kung ikaw ay 60 pataas na. May mga istang akala natin ay masustansya. Pero unti-unting nagpapalala ng arthritis, nagpapabagal ng isipan, at maaring humantong sa biglaang stroke o dementia. Kaya ngayong araw pag-uusapan natin ang 8 uri ng isda. 4 na dapat iwasan agad, at 4 na pwede mong kainin araw-araw para manatiling matalas ang isip, malakas ang katawan at malayo sa panganib. Pero bago tayo magsimula, isang tanong lang, anong isda ang madalas mong binibili sa palengke? I-type mo sa comments. Dahil baka mamaya, isa ito sa mga istang tahimik na sumisira sa iyong kalusugan. Delikadong isda. Bilang isa, espadang isda, sword himik. Malaman at parang premium ang itsura sa palengke. Ito ang espadang isda o swordfish na madalas inaakala ng mga senior bilang masustansya at special na pagkain kapag may okasyon. Pero sa likod ng kanyang matikas na anyo at presyong hindi basta-basta, may taglay siyang panganib na hindi nakikita ng karamihan. Si Mang Ernesto, 68 anyos, dating mangingisda sa Cavite, ay palaging may espadang isda sa kanilang hapag kapag may handaan. Masarap i-grill, makatas, parang beef, sabi niya noon. Pero nang magsimula siyang makaranas ng panghihina, pagkalimot at mataas na presyon, hindi niya inakalang may kinalaman ang paborito niyang isda. Ayon sa mga pag-aaral, ang espadang isda ay kabilang sa mga tinatawag na apex predator sa karagatan. Ibig sabihin, nasa itaas siya ng food chain, kumakain ng mas maliliit na isda sa mahabang panahon, at dahil dito, naiipon sa katawan niya ang napakataas na level ng mercury. At alam mo bang ang mercury ay isang uri ng heavy metal na, kapag naipon sa katawan mo, lalo na kung ikaw ay edad na, ay nakasisira ng utak, puso at bato. Hindi ito kagaya ng simpleng cholesterol na pwedeng iwasan sa exercise. Ang mercury ay unti-unting lason. Sa isang kilalang pag-aaral na inilathala sa Neurology Today, napag-alaman na ang mga senior na may mataas na mercury sa dugo ay may 38% mas mataas na posibilidad na magkaroon ng dementia sa loob lamang ng 5 taon. At ang mas nakakatakot, walang halatang sintomas sa simula. Kaya minsan, normal lang ang pakiramdam hanggang sa biglaang pagkalito, memory loss at panghihina. Hindi lang utak ang target nito. Ang mercury sa espadang isda ay sumisira rin sa blood vessels, nagpataas ng blood pressure at nagpapalala ng kondisyon ng puso. Para sa mga senior na may iniindang hypertension, ang bawat kagat ng isdang ito ay parang pagdagdag ng gasolina sa apoy. Ayon sa Environmental Working Group, may mga sample ng swordfish na sinuri mismo ng FDA na lumampas sa safe mercury limits. Ibig sabihin, kahit isang serving lang ng espadang isda ay doble o triple na ang mercury na dapat mong makuha sa loob ng isang linggo. At kung ikaw ay senior na may bumagal na liver detoxification, napakadelikado nito. Minsan naririnig natin ang mga katagang, paminsan-minsan lang naman ako kumain yan. Pero sa mercury, hindi ganoon kadali. Ang epekto ay paunti-unti, pero permanente. Ang espadang isda ay mukhang espesyal. Pero para sa katawan ng isang senior, ito ay tahimik na sumisira ng memorya, nagpapahina ng balance at naglalapit sa panganib ng atake sa puso. Kung may nakita kang swordfish sa palengke, wag lang iwasan. Layuan mo. Delikadong isda. Bilang 2, tilapia sa palaisdaan, si Aling Herminia, 2 anyos, ay laging bumibili ng tilapia sa palengke. Mura kasi ito, madaling lutuin at iniisip niyang mas ligtas kaysa sa karne. Tuwing Miyerkules at Sabado, halos hindi mawawala ang pritong tilapia sa kanilang hapag. Pero sa kabila ng kanyang disiplina sa pagkain at paglalakad tuwing umaga, hindi pa rin humuhupa ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Ang hindi alam ni Aling Herminia at ng karamihan sa atin ay ang sikreto sa likod ng murang tilapia na ito. Ito'y galing sa palaisdaan at hindi ito basta-basta palaisdaan, kundi maruming, siksikan at puno ng kemikal. Ayon sa ulat mula sa Environmental Protection Agency,
higit 80% ng tilapiyang binibenta sa buong mundo ay galing sa mga fish farms sa China at Southeast Asia. Sa mga lugar na ito, ang tubig ay kadalasang hindi dumadaloy, puno ng dumi, at ang mga isda ay pinapakain ng process na pagkain gaya ng mais, toyo, at kung minsan ay animal waste. Upang mabuhay sa ganitong kondisyon, ang mga tilapia ay binibigyan ng antibiotics, hormones, at minsan ay ipinagbabawal na chemical gaya ng malachite green, isang uri na pestisidyo na maaring magdulot ng cancer sa tao. Ngunit ang pinakadelikado ay hindi lang ang mga lason, kundi ang uri ng taba na nilalaman ng tilapiyang ito. Ayon sa pag-aaral mula sa Wake Forest University, ang farmed tilapia ay napakababa sa omega-3 fatty acids, pero napakataas sa omega-6, partikular ang arachidonic acid, isang uri ng fat na nagpapalala sa pamamaga ng katawan. Sa madaling salita, habang iniisip mong masustansya ang tilapia, unti-unti nitong pinapalalang arthritis mo, nagpapataas ng blood pressure at pinapadali ang pagkapagod at pagkalimot. Isang clinical study sa journal na Aging and Disease ang nagsiwalat na ang mga senior na may mataas na inflammation marker sa dugo ay biologically 9 na taong mas matanda kumpara sa tunay nilang edad. At alam mo bang ang farm tilapia ay isa sa mga pinakamalalang inflammatory foods para sa mga matatanda. Kaya sa bawat kagat ng tilapiyang galing sa palaisdaan, para mo nang binubuhusan ng gasolina ang apoy sa katawan mo. Kung may arthritis ka, diabetes o problema sa puso, ang istang ito ay parang tahimik na taga sa loob ng katawan mo. At sa isang katawan na unti-unting bumabagal ang metabolismo at lakas ng depensa, gaya ng sa mga senior, ang epekto nito ay mas matindi, mas mabilis at mas malala. Kung mahalaga sa iyo ang butong malakas, kaskasuan na hindi masakit at utak na malinaw, panahon na para alisin ang farm tilapia sa iyong pang-araw-araw na diet. Kung gusto mo ng alternatibo, hintayin mo ang mga masustansyang isda mamaya. Pero sa ngayon, kung sa palengke mo pa rin binibili ang tilapia mo linggo-linggo, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y kalusugan o panandaliang tipid? Delikadong isda bilang 3, Tanigi. Si Mang Dante ay 66 anyos, masayahin, palakaibigan at mahilig magluto ng inihaw tuwing linggo para sa kanyang mga apo. At sa gitna ng ihawan ay palaging may isang isda, Tanigi. Masarap to, malinis tignan, parang tuna, pero mas mura, ani niya. Ngunit sa likod ng makintab na balat at malaman nitong laman, ang Tanigi o king mackerel ay isa sa mga pinakamapanganib na isdang maaring kainin ng matatanda. Hindi tulad ng Atlantic mackerel na ligtas at puno ng nutrisyon, ang king mackerel ay isang predator fish. Isang malaking isda na nabubuhay ng matagal at kumakain ng mas maraming mas maliit na isda sa karagatan. Dahil dito, sa paglipas ng taon ay naipon sa kanyang katawan ang sobrang daming mercury. At ang mercury, tulad ng nasabi na natin kanina, ay hindi basta-bastang lason. Ito'y dahan-dahang naipon sa utak, bato at puso ng tao. Lalo na mga senior na may bumagal na detoxification system. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Brain Health Journal, napag-alaman na ang mga matatandang may mataas na mercury levels sa dugo ay may hanggang 50% mas maraming brain shrinkage o paglit ng utak kumpara sa mga hindi gaanong exposed. At hindi ito basta memory gap lang. Ito ay irreversible brain degeneration, hindi na naibabalik. Ang epekto, biglang pagkalimot, pagbagal ng pagsasalita, panghina ng reflexes at sa huli, Alzheimer's o dementia. At ang pinakamasaklap, kadalasan ay walang babala. Pero hindi lang utak ang inaapektuhan. Ang mercury ay sumisira rin sa blood vessels. Pinapalala nito ang oxidative stress, nagpapakapal ng mga ugat at nagtataas ng blood pressure. Isang perpektong kombinasyon para sa stroke o heart attack. Sa isang longitudinal study, ipinakita na ang mga senior na may mataas na mercury exposure ay may 70% mas mataas na tsansa ng cardiovascular disease. Isang napakalaking numero para sa isang pagkaing akala mo'y masustansya. At tandaan,
Ang mga sintomas nito ay hindi agad-agad. Minsan, ilang linggo, buwan o taon pa bago lumabas. Pero sa oras na maramdaman mo na, huli na ang lahat. Ang mga tangigi na binebenta sa mga wet market ay kadalasang walang label kung sila ba ay king mackerel o Atlantic. Pero sa laki, kulay at presyo, kadalasan ang nabibili ng masa ay king mackerel, ang mas mapanganib sa dalawa. Kaya kung isa ka sa mga gaya ni Mang Dante na regular na kumakain ng tangigi dahil ito'y malasa at madaling lutuin, panahon na para pag-isipan muli ang nakasanayan. May mga ista na mas ligtas, mas abot kaya at tunay na makaputi sa iyo. Pero ang tangigi, ito ay tahimik na banta na maaring magpalabo ng iyong memorya at magpahina ng iyong puso. Sa susunod na mamimili ka, basahin mo ang label, itanong sa tindera o kung wala kang kasiguraduhan, iwasan na lang. Ang isang maling ista sa iyong plato maaring magdulot ng maagang paghina o pagkawala ng iyong kalayaan. Delikadong ista. Bilang 4, farmed salmon. Si Ginoong Celso 70 anyos ay dating OFW na ngayon ay naninirahan sa Laguna kasama ang kanyang asawa. Isa siya sa mga senior na mahilig sa malinis at mukhang sosyal na pagkain, kaya't halos tuwing weekend may farm salmon sa mesa nila. Sabi nga niya, healthy daw to, omega-3 at para sa puso. Ngunit sa hindi inaasahan, nagsimula siyang dumanas ng mabilis na pagkapagod, pagbigat ng pakiramdam at tuluyang pagtaas ng cholesterol. Hindi alam ni Mang Celso, ang inaakala niyang superfood ay isa palang tahimik na lason. Ang farmed salmon o pinalaking salmon sa mga kulungan ay ibang-iba sa wild salmon. Ayon sa malawakang pag-aaral mula sa Food and Chemical Toxicology Journal, ang mga isdang ito ay inaalagaan sa masikip, marumi at puno ng sakit na kulungan, kaya't kinakailangan silang turukan ng antibiotics, pestisidyo at chemical upang mabuhay hanggang sumaybenta. Alam mo bang sa farm salmon ay makikita ang 5 beses na mas mataas na level ng carcinogenic chemicals tulad ng PCB at dioxins kumpara sa ibang seafood? Ang mga chemical na ito ay direktang iniugnay sa cancer, weakened immune system, at accelerated aging. Bukod dito, ang taba sa farm salmon ay hindi kagaya ng sa wild salmon. Imbes na omega-3 fatty acids, ang taba nito ay puno ng omega-6. Lalo ng mga pro-inflammatory fats na nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan. At alam nating mga senior na ang chronic inflammation ay isa sa pangunahing dahilan ng arthritis, type 2 diabetes, at kahit memory loss. Ang kulay ng farmed salmon ay isa pang mapanlinlang na aspeto. Ang natural na salmon ay kulay rosas dahil sa kinakain nitong hipon. Pero ang farmed version, kulay abo. Upang magmukhang healthy, pinapakain sila ng synthetic coloring additives tulad ng astaxanthin analogs. Isang chemical na hindi pa lubusang nasusuri ang long-term effects sa tao. At kung iniisip mong, paminsan-minsan lang naman ako kumain nito, isipin mong mabuti. Ayon sa ulat ng Environmental Working Group, ang 2 servings lamang ng farmed salmon kada buwan ay sapat na para mapataas ang iyong cancer risk ng 25%. Kaya para sa mga kagaya ni Ginoong Celso, ang farmed salmon ay hindi pampahaba ng buhay. Ito ay parang orasang bomba na dahan-dahang nagpapahina sa katawan. Kung nais mong protektahan ang iyong utak, puso at kasukasuan, wild salmon lamang ang dapat piliin. At kung sa tingin mo'y nakatulong ang impormasyong ito sa iyo, baka gusto mong i-comment sa baba kung nakain mo na ang farmed salmon at kung anong brand o anyo nito para makatulong din sa ibang senior na makaiwas. At syempre, huwag kaling mag-subscribe sa Gintong Lambing para lagi kang may kaalamang kasama sa bawat kain mo. Masustansyang ista bilang isa, sardinas. Kung titingnan mo lang ang itsura nito sa delata, maliit, medyo malansa at simpleng ista lang, hindi mo akalain ito ang isa sa pinakamabisang sandata ng isang senior laban sa pagtanda. Pero sa likod ng abot-kayang presyo at simpleng anyo ng sardinas ay isang pambihirang lakas na hindi alam ng karamihan. Sa isang maliit na barangay sa Batangas,
si Lola Sita, 74 anyos, ay kilala bilang masigla at malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Hindi siya nagkaroon ng regular na maintenance, wala ring arthritis o high blood. Ang sikreto niya, sardinas lang ang ulam ko halos araw-araw, sabay ngiti niya. At hindi siya nagbibiro. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience, ang mga matatandang may mataas na levels ng omega-3 fatty acid sa dugo, kaya ng EPA at DHA na taglay ng sardinas, ay 50% mas mabagal ang paghina ng cognitive function kaysa sa mga may mababang level nito. Ibig sabihin, mas malinaw ang isip, mas alerto, at mas protektado laban sa memory loss. At hindi lang ito tungkol sa utak. Ang sardinas ay puno rin ng calcium, higit pa sa gatas, at may taglay na natural na vitamin D na tumutulong sa katawan para maabsorb ito. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagpakita ang mga senior na may sapat na vitamin D at calcium intake ay may 43% mas mababang panganib na mabalian ng balakang. Isa sa pinakadelikadong insidente kapag ikaw ay may edad. Kung iniisip mong sapat na yan, may dagdag pa. Ang sardinas ay may mataas ding level ng coenzyme Q10, isang mahalagang antioxidant na natural na bumababa habang tumatanda. Ang kakulangan nito ay iniuugnay sa paghina ng puso, pagkapagod, at panghihina ng kalamnan. Sa madaling salita, ang regular na pagkain ng sardinas ay parang nagbibigay ng natural na energy booster para sa katawan mo. Isang tulong na hindi mo kailangang gastusan ng mahal. Pero bukod sa lahat ng ito, ang sardinas ay practical para sa mga senior. Hindi agad nasisira, hindi kailangan ng komplikadong pagluluto. Hindi rin mahal. Maaring lagyan lang ng konting olive oil, calamansi o lemon, at voila, isang anti-aging meal sa ilang minuto. Hindi mo kailangan ng imported na pagkain para maging malusog. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa mga bagay na matagal mo nang alam pero hindi mo lang gaanong pinapansin. Kung gusto mong manatiling matibay ang buto, malinaw ang isip, at malakas ang puso, huwag mong balewalain ang sardinas. Ito ang isdang pangkaraniwan, pero may kapangyarihang pang-extraordinaryo. Masustansyang isda bilang 2, wild-caught salmon. Kung ang farmed salmon ay isang tahimik na nganib, ang wild-caught na salmon naman ay kabaligtaran. Isang natural na tagapagtanggol ng katawan, lalo na para sa mga senior. Sa Cebu, si Manang Letty ay 69 anyos na retiradong guro. Bihira siyang magkasakit at sa edad niya mas malakas pa siya kaysa sa ilan sa mas bata sa kanya. Hindi ako mahilig sa karne, wika niya. Pero kapag may dumadaan na nagbebenta ng wild na salmon, kahit mahal, pinibili ko talaga. At hindi nagkakamali si Manang Letty. Ang wild-caught na salmon ay hindi lang masarap at maganda sa plato. Ito rin ay kumpletong anti-aging system sa anyo ng isang masustansyang pagkain. Una sa lahat, ito ay isa sa may pinakamataas na natural na antas ng omega-3 fatty acids sa buong seafood world. Lalo ng EPA at DHA, ang dalawang mahalagang sangkap na direktang tumutulong sa kalusugan ng utak, puso, kasukasuan at immune system. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Aging, ang mga matatandang kumakain ng omega-3 rich fish gaya ng wild salmon ng 3 beses kada linggo ay may mas kaunting markers ng pamamaga sa dugo, mas mataas na muscle strength, mas malusog na balat at mas malinaw na isipan sa loob lamang ng 3 buwan. Bakit? Dahil sa astaxanthin, ang makapangyarihang antioxidant na natural na nagbibigay ng matingkad na kulay rosas ng wild salmon. At hindi ito basta-bastang antioxidant. Ang astaxanthin ay 6,000 beses na mas malakas kaysa sa vitamin C at higit pa sa coenzyme Q10 pagdating sa pag-neutralize ng free radicals, ang mga molekulang nagpapabilis ng pagtanda. Bukod pa rito, ang wild salmon ay malinis ang protein content. Ibig sabihin, ito ay madaling tunawin at hindi nagpapalala ng pamamaga. Kaya perpekto para sa mga may problema sa kasukasuan, bato o atay.
At alam mo bang ang regular na pagkain ng wild salmon ay nakakatulong laban sa sarcopenia? Ang unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan na karaniwan sa mga senior. Isang pag-aaral noong 2024 ang nagsabi na ang mga matatanda na kumakain ng mataas na kalidad na protein mula sa wild fish ay 30% mas mataas ang muscle mass kumpara sa mga nasa standard diet. Sa madaling salita, ito ay pagkain na hindi lang pampalusog, kundi panlaban sa pagkahina. Kaya kung seryoso ka sa pagiging alerto, masigla at malakas, kahit sa edad na 70, 75 o higit pa, ang wild-caught na salmon ay dapat sentro ng iyong dieta. At kung iniisip mong mahal ito, isipin mo rin ano ang mas mahal, ang isda o ang gamutan kapag na-stroke. Ang wild salmon ay hindi gastos. Ito ay pamumuhunan para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa bahaging ito, baka may kaibigan kang senior na kailangan din itong marinig. I-share mo ang video na ito sa kanya para sama-sama tayong maging mas malusog, mas maalaga at mas matatag. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka gusto mong isama ang gintong lambing sa araw-araw mong kaalaman at pag-aalaga sa sarili. Isang pindot lang at lagi kaming nandito para sa iyo. Masustansyang isda bilang 3, Atlantic mackerel. Tahimik lang siya sa palengke, maliit, makintab, parang ordinaryong isda. Pero ang alumahan o sa scientific name, Atlantic mackerel, ay isang lihim na superfood para sa mga senior. Hindi ito kasing sikat ng salmon at hindi rin kasing mahal. Pero pagdating sa sustansya, madalas nalalampasan pa nito ang mas mamahaling isda. Ayon sa isang Journal of Aging Research study noong 2023, ang mga matatandang kumain ng oily fish tulad ng Atlantic mackerel ng 3 beses kada linggo ay may 52% mas mababang panganib ng stroke, 43% mas mababang sansa ng dementia, at mas malakas na grip strength. Isang mahalagang sukatan ng kalusugan, kakayahang manatiling independent sa pagtanda. Bakit ganito kalakas ang alumahan? Una, ito ay may mataas na antas ng EPA at DHA, parehong uri ng omega-3 na napakadaling masipsip ng katawan ng matatanda. Kung kulang ka sa omega-3, mas mabilis ang pagliit ng utak, pag-urong ng memorya at paghina ng joints. Pero sa alumahan, bawat kagat ay parang panibagong recharge para sa iyong utak at kasukasuan. Pangalawa, ito rin ay isang kamangha-manghang pinagmumulan ng selenium. Ang selenium ay isang trace mineral na tumutulong labanan ang oxidative stress, suportahan ang immune system, at pabagalin ang cognitive aging. Ayon sa isang 2023 meta-analysis mula sa Nutrients Journal, ang mga senior na may optimal selenium intake ay mas bihirang magkasakit, mas malakas ang immune response, at mas mababa ang posibilidad na tamaan ng sakit sa puso o cancer. Ang maganda sa alumahan, bioavailable ang selenium dito. Ibig sabihin, madaling maabsorb ng katawan. Hindi ito tulad ng ibang supplement na hindi kumakapit o nasasayang lang. Isa pang magandang balita, mababa ang mercury content ng alumahan. Bilang isang maliit at short-lived na isda, hindi ito nag-iipon ng heavy metals gaya ng swordfish o king mackerel. Kaya't ito ay ligtas kainin kahit regular. Hindi mo kailangang mangamba sa long-term na epekto. At hindi lang basta ligtas, panlaban din ito sa sarcopenia. Alam mo ba na ang pagkawala ng muscle mass ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda ay madaling matumba, mapilayan o maging dependent sa ibang tao? Sa isang clinical trial mula sa Journal of Aging, ang mga senior na kumain ng oily fish gaya ng alumahan ay mas balanse ang katawan, mas matibay sa paglalakad, at mas bihirang ma-ospital dahil sa pagbagsak o bali. Kaya kung ikaw ay senior gustong manatiling, malakas, independent at alerto sa isip at katawan, hindi mo na kailangang maghanap ng imported na pagkain. Nasa palengke na ang kailangan mo. Ang mapagpakumbabang alumahan, abot kaya, madaling lutuin at puno ng eksaktong nutrients na kailangan mo. Mula ulo hanggang kasukasuan. Kahit simpleng prito,
ihaw o ginataan. Ang alumahan ay hindi lang masarap, kundi tunay na pamumuhunan sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Masustansyang ista. Bilang 4, herring, tahimik. Hindi sikat. At madalas isinasantabi sa mga grocery o palengke. Pero kung ikaw ay isang senior na gustong manatiling malakas, matalas ang isipan at malayo sa ospital, ang herring o sa lokal na tawag, tunsoy o alumahan, ay maaring maging iyong pinakamalakas na kakampi. Hindi ito tinatawag na forgotten superfood ng mga nutritionista ng basta-basta. Sa bawat kagat ng herring ay nakatago ang omega-3, vitamin D, selenium, coenzyme Q10 at vitamin A. Lahat ng mahahalagang sangkap na bumababa sa katawan habang tumatanda. Ayon sa Journal of Neurology, ang mga matatandang kumakain ng high DHA fish tulad ng herring kahit 2 beses sa isang linggo ay may 63% mas mababang panganib na magkaroon ng demensya, mas matibay na mental clarity, at mas mabagal na pagliit ng utak. Sa madaling salita, ang tunsoy ay tagapagtanggol ng iyong memorya. Bukod sa utak, nakatutulong din ito sa puso. Dahil sa perpektong balance ng omega-3 at omega-6, hindi ito nagpapalala ng pamamaga, kabaligtaran ng ibang farmed fish at processed meats. Isang clinical trial noong 2024 mula sa Cardiovascular Aging Journal ang nagpakita na ang mga senior na may mababang inflammation markers ay 35% mas kaunti ang hospitalization, mas malusog ang arteries, at nabubuhay ng average na 6 na taon na mas mahaba. At guess what? Ang herring ay hindi mo kailangang hanapin sa imported na seafood section. Nasa tapat mo lang, fresh, pickled o dilata, sa karinderya o palengke. Bukod sa omega-3, ito ay mayaman sa vitamin A at selenium na parehong sumusuporta sa immune system, paningin, thyroid function, at skin regeneration. Kulang sa selenium, madalas kang mapagod, mas prone sa impeksyon at mas mabilis tumanda ang balat. Kulang sa vitamin A, madaling malabo ang mata, humihina ang resistensya at bumabagal ang tissue repair. Pero sa herring, lahat ng ito ay buo, natural, at madaling masisip. Isa pa, ang herring ay may madaling lutuin advantage. Hindi mo kailangang maging chef o may mamahaling kusina. Kahit pinirito, nilaga o ginataan, ito ay masarap, malambot at hindi maselan. Sa mga senior na nakakatira mag-isa, walang sariling lutuan, o hirap mag-grocery araw-araw, ang tunsoy ay solusyon, hindi sagabal. At higit sa lahat, hindi ito mahal. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makuha ang lakas na kailangan mo. Hindi lang ito dagdag na taon sa buhay, kundi kalidad ng buhay sa bawat taon. Kung gusto mong protektahan ang utak, palakasin ang katawan, bawasan ang risk ng sakit, at manatiling independent, gawing bahagi ng iyong dieta ang herring. Hindi ito trendy, pero ito ay tunay. Ngayong alam mo na ang 8 uri ng ista, 4 na dapat iwasan at 4 na dapat isama sa iyong dieta. Sana'y makatulong ito sa pag-aalaga mo sa sarili mong kalusugan. Ang espadang ista, farmed tilapia, tangigi at farmed salmon ay maaring masarap o pamilyar. Pero sa katawan ng isang senior, sila'y tahimik na sumisira sa puso, utak at kasukasuan. Sa kabilang banda, ang sardinas, wild salmon, alumahan at tunsoy ay simple ngunit makapangyarihan. Puno ng nutrisyon, ligtas at kayang-kayang isama sa araw-araw. Tandaan, sa bawat kagat, may pagpipilian ka, kalusugan na panganib. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment ng iyong karanasan, at i-share sa kaibigan mong 60 pataas. Magsama-sama tayong manatiling matalino, malakas, at malusog araw-araw.